Ang tao ay namumuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay ng bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat na nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Ayon sa librong nabasa ko na The Little Prince. Meron bang nakabasa na sa inyo nung librong The Little Prince? Wala pa, no? Sabi dun sa libro, sabi dun sa nobela, what is essential is invisible to the eye. What is essential is invisible to the eye. Kung ano ang mahalaga, yon ang hindi nakikita ng mata. Parang ganito yung nais sabihin ni Jesus sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kung ano ang mahalaga, iyon ang hindi nakikita ng mata. Balikan natin yung kwento noong Biyernes. Naalala nyo pa yung kwento noong Biyernes? Hindi na.
Clue. Pinakain ni Jesus ang libo-libong tao. O, naalala nyo na? Ilang libo ang pinakain? 5,000 na lalaki. O, lalaki lang yun ha. Wala pa dun yung mga bata, wala pa dun yung mga babae, walang matatanda. No? Sabi, 5,000 lalaki. Matapos niyang pakainin mula sa pinaraming tinapay at isda. Naalala nyo na yung kwento? Naalala nyo? Bago matapos yung ebanghelyo, ano sinabi? Umalis si Jesus. Iniwan sila sapagkat gagawin nila siyang hari. Bakit sa tingin nyo gagawing hari si Jesus? Kasi nakatanggap sila. Kasi nabusog sila. Kasi may napala sila kay Jesus. Hindi ba ganun din naman tayo? Kung kanino ka nakakakuha, yun ang sinasamba mo. Yun ang nilalapitan mo. Yun ang tinatakbuhan mo. Di ba? Kung kanino ka nakakakuha, dun ka pumupunta. Dun ka sampalataya. Hindi ba? Oh, ganun din yung mga tao. Kaya gusto nilang gawing hari si Jesus kasi nabusog. May napala. Nakakuha sila ng tinapay. Kaya naman, nang umalis si Jesus, ituloy natin yung kwento. Ngayon, hinahanap ng mga tao si Jesus. Hinanap. At sumakay pa sila ng bangka para hanapin si Jesus. Tumawid pa sila sa lawa. Tingnan mo nga naman, ano? No? Nagpakahirap pa. Bakit hindi? Ano nga kailangan nila kay Jesus? Kailangan nila mabusog. May kailangan, may pakay sila kay Jesus. Kaya nga, kahit malayo, pinuntahan nila si Jesus. At nang matagpuan nila si Jesus, ang tanong nila, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sa unang pakikinig, parang akala mo may malasakit sila kay Jesus. Akala mo talagang nananampalataya sila kay Jesus. Nagpakahirap pa para lang hanapin si Jesus. Sinundan pa si Jesus. Aakalain mong interesado sila kay Jesus. Di ba pag ganon? Pag meron kang kakilala, tinanong mo, kailan ka pa dito, Mare? Di ba? Kasi pinaparamdam mo, interesado ka sa kumare mo. Tama? Pero matalas si Jesus. At alam ni Jesus ang laman ng kanilang puso. Kaya derechahan niyang sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Napakaprangka. At derechahan, sinasabi ni Jesus na, hinahanap nyo lang naman ako kasi gusto nyo ng tinapay. Pinuntahan nyo lang naman ako kasi may kailangan kayo. Kaya ka nandito kasi may gusto ka makuha sa akin. Gusto mo lang makakain at mabusog. Pero hindi mo nakita yung kababalaghang ginawa ko. Hindi mo ako pinuntahan dahil may pananampalataya ka sa akin. Kaya nga, tila sinasabi ni Jesus sa kanila, what is essential is invisible to the eye. Ano yung mahalaga? Pananampalataya. Anong hindi nila nakita? Yung pananampalataya. Kasi, imbis na yung tanda, yung milagro, ang nakita nila, saan sila tumingin? Sa tinapay. Sa halip na si Jesus ang kanilang tinignan, saan sila tumingin? Sa tinapay. Sa pagkain, para mabusog. Parang yung kasabihan sa Tagalog, iba ang tinititigan sa tinitignan. Parang ganun.
Parang ganon. At marami sa atin, parang ganyan sa buhay. Katulad na lang ng mga estudyante. Oh, yan, mga bata dito. Oh, di ba? Pag pumasok sa eskwela, ano nakita? Oh, ang dami namang assignment. Oh, ang hirap naman ng exam. Parecite ng parecite si ma'am. Pinapahirapan tayo. Yun ang nakita. Pero ang hindi nila nakita, yung importante. Ano importante? Matuto. Magkaroon ng kaalaman. Ano hindi nila nakita? Yung pwede kang makatapos ng pag-aaral at maabot mo yung pangarap mo. Pero ano nakita mo? Wala akong baon, di na lang ako papasok. Nakita mo yung hirap. Pero hindi mo nakita yung ginhawa na pwede mong makuha kapag natapos mo ang pag-aaral. Tama? Hindi din yan malayo sa katulad ng mga nagpapakasal. Marami yan, magpapakasal. Ano ang kanilang tinitignan? Yung kanilang kasal. Kaya nga, handa na yung kasal, pero yung pagsasama, hindi pinaghandaan. Marami ayaw magpakasal. Bakit? Ano tinitignan? Mahal magpakasal. Kailangan maghanda. Ano pa tinitignan? Kailangan may paru-paro lumilipad. Diba ganon? Yung mga bride ngayon, kung ano-anong mga paek-ek, gusto nila, pagpasok nila na simbahan, bubukas yung pinto. Tapos may usok. Diba? Ano ba yun? Diba? Kaya nagmamahalang kasal dahil sa ganyan. Pwede namang magpakasal ng hindi nakagown. Pwede magpakasal ng walang handa. Kung tinitignan mo lang yung basbas. Yung blessing ng Diyos. Kaso, tinitignan natin yung gastos. Kaya ayaw magpakasal. Hindi mo nakita yung basbas ng Panginoon. Hindi din yan malayo sa trabaho. Di ba? Yung mga nagtatrabaho dito, ano nakita? Ang hirap naman ng trabaho. Yung boss ko, utos ng utos. Pabigat, pahirap. Hindi mo nakita yung nabibigay na kabuhayan ng trabaho. Hindi mo nakita yung naitutulong ng trabaho mo sa pamilya mo. Hindi yan malayo sa ating pananampalataya. Tanong ko, ba't kayo nagsisimba? Hello? Kasi Father, may hinihingi. Kasi Father, may sakit yung aking nanay. Kasi Father, kailangan kong pumasa sa board exam. Kasi Father, magpapabless ako ng patay. Yun bang dahilan? Sayang. Sanang nakita mo yung mas mahalaga. Ano yon? Si Jesus. Yung Diyos. Yung Panginoon na ating sinasampalatayanan. Kaya kadalasan, nakatingin tayo sa material, sa hinihingi, sa pangangailangan. Pero ang hindi natin alam, yung tunay na mahalaga at kailangan. Kaya ng mga alagad, saan tumingin? Sa tinapay. Pero hindi nila nakita ang pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, mas maraming higit sa buhay kaysa sa pagkain at mga pangangailangan natin. Ang higit na kailangan ay yung tumingin sa tagapagbigay at tagapagpanatili ng ating buhay. What is essential is invisible to the eye. Kapag hindi mo nakita kung anong mas mahalaga, sayang. Sayang. Kaya, tingnan mo maigi ang mga bagay-bagay. Huwag puro reklamo. Huwag puro daing. Sa lahat ng ito, tinuturo sa atin ang makita ang pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen.